Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya ng sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Restituto Bahay, good evening. Good evening, bro. Ay, good evening, bro. Oo. Good evening sa lahat ng tumatangkilik sa programang ito. Bro. Yes? May katanungan lang ako dahil narinig ko kasi ito nung may debate si Father Darwin. Yung kadebate niya, nag-akusa nga yung Katoliko raw, maraming pinapatay na tao. Kaya naisipan kung totoo ba yun o kasinungalingan lang nila yon. Ay, kasinungalingan yun. Tingnan mo, hanapan mo sila ng ebidensya, walang may pakita yan sa iyo. Yun ay isang kasinungalingan. Ha? Milyones parang sinabi ay. Mali yun. In-exaggerate nila yung yung kanilang mga, eto, ako maglalabas ng isang ebidensya, no? May kinalaman ba ang Katoliko? Yeah, magandang tanong yan, no? May kinalaman ba ang Katoliko sa mga pagpapatay? Okay, ating silipin ko anong sinasabi ng Aklat ng Kasaysayan. Ang sabi ng Compton's Encyclopedia, the Church established a tribunal called the Inquisition. Ito yung sinasabi nila, Inquisition. Ayan. To try persons accused of being heretics, that is, of revolting against religious authority. Since canon law forbade the clergy. Tinan mo ha? Nasa canon law mismo, yan o. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Ang sabi dyan, ang canon law mismo ng Iglesia Katolika pinagbabawalan ang mga pare na makipag-participate sa pagpapatay. Kung meron mga matinding mga penalty ang ipinataw sa mga heretics, yun ang nagsagawa nun ay ang Estado, hindi ang Iglesia. Ito pa, ano sabi dito sa Europe Before Modern Times by O'Brien. Sabi ganito, the councils of Paulus, Reims, and the Lateran added imprisonment to excommunication as a punishment for heresy. Yung konseho ng Taulos, ng Reims, at ng Lateran, dinagdagan ang kanilang parusa, no, ng pagkakulong at excommunication. Anong karugtong? The greatest saints of the church, however, urge kindness rather than
rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. So ang nagpapataw ay ang estado, hindi ang simbahan. Ang tanong ngayon, ilan ba ang napatay ng estado? O ating silipin kung ilan na napatay ng estado. Ang sabi dito, ang napatay ng estado ay nasa 42. Ito, Church History sa page 292. The number of the people who were put to death through the Inquisition has often been exaggerated. Pinasobrahan, milyon daw. Exaggerated na yun kasi pinaabot ng milyon. Anong sabi? Within a 17-year period, sa loob ng 17 taon, one court of the Inquisition tried 930 cases. Isang court ng Inquisition nagkaroon ng 930 na kaso ng heretiko. Of this number, only 42 received capital punishment. Sa 930 na kaso, 42 lang ang nakatanggap ng capital punishment. Ba't umabot ng milyon? Kasi pinasobrahan ng mga sulpot. O ano pa sabi rito? Sa Cathedral and Crusade Volume 2, page 315. Out of 930 sentences, ayun, 930. Pronounced by Berner Gue over a period of 15 years. 139 were acquittals. So, nakalaya. 132 canonical penances. 152 orders to go on pilgrimage. 307 imprisonments. And only 42 lang talaga, deliveries to the secular arm. 42 lang. Ano pa dito? Ano pang ibang ebidensya rito? Ayun sa 7 lies about Catholic history sa page 88, ang sabi rito, one of the most famous inquisitors, Jacques Fournier, the future Pope Benedict the 12th, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. He got all the information he needed through skill. So, hindi siya gumamit ng torture, no? Kung nakuha yung kanyang mga kailangan ng mga sagot. And not force. He assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage or wearing a cross to exile or imprisonment. 42 heretics he turned over to the secular authority for execution. 42 lang. Bakit yung mga sulpot umabot ng milyon ng kanilang bilang? Kasi, in-exaggerate. Ano exaggerate? Pinasobrahan para maging katakot-takot ang resulta. Yan, bro. Kaya yun bro, kasi narinig ko rin dito sa amin na ganun. Wala kong maisagot dahil hindi ko sigurado. Kaya naisipan kong magtanong parang masiguro ko kung ano talaga. Yun, buti nagtanong ka, at least nailabas ang totoo. Salamat kayo bro. Isa pang tanong bro. Okay, go ahead. Sa talata na Numeros 16:8-9, ang Panginoon nag-utos kang Moises na magawa ng gintong ahas ba yun? At saka yung kagat ng ahas, kung makakita sa gintong ahas ay dili mamamatay. Maturing ba, ito ang tanong ko bro, may turing ba itong larawan na hindi bawal sa Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang nag-utos? Okay, pakisagot yun, Buddy Romel Palma.
Mukhang wala si Brother Romel. Brother Junre. Ang tanong, yung pinagawa kay Moises na tansong ahas ay may turing ba na larawan? Yun bro, may turing bang larawan na hindi bawal? Dahil ang ako kasi sa ibang sekta na tayong Katoliko nagsimba ng Diyos-Diyos ng mga larawan. No, Pero hindi lang yan kapatid, pinagawa yun ng Diyos o ano yun, foreshadowed yun sa ating Panginoong Kristo, no? Pakibasa ang 21:8-9 ng Numeros Brujando. Okay, ating basahin ang sinasabi sa Numbers 21:8 hanggang 9. Oo. Okay, ito ang sinasabi sa naturang talata. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Mahina ang boses mo, Brother Junre. Oh, yung motor kasi mahingay. Yan, okay na? Okay, go ahead. Oh, yun sa malinaw kapatid na si Yahweh mismo ang nag-utos. So, ang naging gamit doon sa panahon nila ni Moises, ginamit yun ng Diyos para ipaabot ang kanyang tulong sa mga Israelita na namamatay dahil sa tuklaw ng ahas. Diba? Kaya nga, tinutuligsan nila ngayon, ba't daw tayo mahawak sa mga larawan? Tunay ba na nakakapagpagamot ang larawan? Ang sagot, yes, kung luluobin ng Diyos. Dahil sa Old Testament, ginamit niya ang pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng larawan, ang tansong ahas. No? Ano ba yung tanso? Bronze. Oh. So talagang sumisimbolo yun kapatid sa pagligtas ng Diyos sa mga Israelita. At sabi ko kaganina, yan ay sumisimbolo sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. No? Pakibasa Rojando kung bawal pa yan, bakit inalala ng Panginoon yan na dapat ganun din ang mangyari sa kanya. No? So, John 3:14 kung doon na pakibasa. Asan sa? John 3:14. Okay. John 3:14-15. Ito. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin yan? Yan ang krusipyo natin. Kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas, ganun din ang anak ng tao. Para ang sino mang sumampalataya sa krus na yan ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ganyan tayo mga Katoliko. Foreshadowed yun, ang pangyayari na yun, foreshadowed yun sa panahon natin ngayon. Kaya may krusipyo tayo dahil every time tayo ay nag-ask ng need sa God, meron tayong tinitingnan. Ano yun? Yung krusipyo ng ating Panginoong Kristo, doon tayo nakikipag-ano sa Kanya, nakikipag-usap. No? So, hindi ba walang larawan talaga, bro? No? At yung panahon nila Moises, ano lang yun, sabaga, yun bang parallel sa panahon natin ngayon, na gawain din natin. Dahil yun ang utos ni Kristo eh. Kung paano itinaas ni Moises, ganun din ang anak ng tao eh. Sino bang gumagawa niyan ngayon? Di ba tayo lang mga Katoliko? Wala naman silang tinataas eh. Tayo lang, ano ba yung tinataas natin? Yung krusipyo ng cross. Bakit? Kapangyarihan ng Diyos yun, no? O ng Korinto 1:18, Brujando? 1:24, 18 ba yun? 24? Unang Korinto 1:18? Ang sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Yan ang punto ni Panginoong Kristo na kung paano itinaas ni Moises ang bronze na ahas, ganon din ang anak ng tao at ang sino mang manak ay magkakaroon
Hello? Yes, Bro Jando. Humina yung ano mo, bro. Humina yung microphone mo. Hello? Bro Jando. Okay, go ahead. Oh, yun na nga, yun ang ano ng krusipyo natin, yun yung naglalara ang simbolismo nung tansong ahas ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, restituto ba ay? Salamat bro, salamat sa magandang sagot sa katanungan ko. Dahil God bless, bro, God bless. Yan kasi ang palagi nilang sa mga sulpot, yun kasi ang palagi nilang ano sa atin mga Katoliko nga nagsasamba ng Diyos-Diyosan. Kaya ano kasi sila yung parang hindi ba nila binuksan yung isip nila na ang lahat sa ng pinagbawal na larawan ay hindi lahat, kundi yung mga Diyos-Diyosan lamang. Salamat bro. Maraming salamat. Welcome. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapunto. Sasagot na naman ulit ako sa katanungan sa ating comment section. Ito ay galing kay Mary June Porle. Ang tanong niya, Father Darwin, kung sasabay kami sa video mo na itaas ang tubig, asin at langis, kasama na kami sa pag-bless mo? Opo, sama na kayo. Sinabi ni Father, lagyan mo ng konting tubig konting asin yung tubig, lagyan mo. Pag sinabi na patakan mo ng konting tubig yung oil, gawin mo. Pag sinabi sprinkle nyo ng holy water, yung mga rosaries, yung mga sacramentals nyo, gawin nyo. At naging kasama na kayo sa sacramental blessing na ginagawa niya. At valid po yan. Maraming salamat po. Yun ang ating simpleng kasagutan sa simpleng na tanong. Maraming salamat.